Isa itong dessert recipe ko na parating hinahanap sa Noche Buena. Literal na melt in your mouth talaga. Tsaka kung masarap at babalik-balikan. Hindi lang soft at creamy dahil napakasarap din ito at napaka-cheesy din. Perfect na perfect panghanda ngayong darating na Pasko. Kaya naman kung interesado ka malaman ng recipe na to, panoorin mo na lang hanggang dulo. Para sa ating crust mga mare, maglalagay tayo dito ng 1 cup ng crushed graham. At isunod na din natin ang ating 70 grams ng melted butter. Haluin lang natin ito ng maigi hanggang mag-well combine na itong dalawang ingredients na linagay natin. After natin makombine ay kailangan lang natin yan i-flatten. Ito nga din ang ginagawa ko kapag nananawa na ako sa mango graham cake. Plus, hindi mo na din nga ito kailangan pang i-freezer ay sa chiller lang ay pwede na. At aside na muna natin yan at ngayon naman gagawa tayo ng ating mango pudding. Ating pat, maglagay lang tayo ng mango flavor jelly powder at ng cornstarch. At saka tayo maglalagay ng 400 ml ng water. Ga-add din tayo dito ng 2 can ng evaporated milk. At para naman pala sa complete list ng mga ingredients na ginamit natin, ilalagay ko na lang sa comment section. After natin malagay ang evaporated milk, maglalagay tayo ng 250 grams lang ng condensed milk. Haluin lang natin ito ng mabuti bago natin isalang dito sa ating kalan. Yun naman ay lutuin lang natin ito over low medium heat hanggang mag-thicken na itong ating pudding. Kailangan na continuous lang ang paghahalo natin para hindi masunog ang ating pudding. Basta continuous lang sa paghahalo mga mare hanggang sa kumulo na ito. At kapag nga nakulo na ito ay pwede na tayo dito maglagay ng ating mangga. Pero patayin muna natin ang ating apoy at saka natin ilalagay itong ating mga hiniwa na mangga. Kailangan na matamis na yung mangga na gagamitin natin. Pwede din talaga yan sa magpapasarap ng ating mango pudding. At kung makikita nyo mga mare, napaka-soft at creamy na ng ating pudding. At kapag nga nahalo na natin yan ng maigi ay pwede na natin ilagay dito sa ating molder. O diba, napakadali lang ng recipe na to at hindi ka talaga mahihirapan sa paggawa nito. Maganda nga din itong gawing pang negosyo ngayong darating na Pasko. Pwede mo siyang ilagay sa cup o kaya naman sa tub. At ngayon naman, bago natin i-serve, syempre, kailangan na i-refrigerate lang natin ito. At after natin mapalamig ito for 2 hours, ay pwede na tayo dito maglagay ng ating cheese. Nag-grate lang ako ng cheese dito sa top mga mare para naman mas masarap itong ating mango graham pudding. Optional lang din ito mga mare at pwede din naman kayo maglagay sa ibabaw ng kahit anong toppings na gusto nyo. Hindi kayo maglagay ng mango cubes o kaya naman graham sa ibabaw. Pero ang gusto natin yung cheesy na dessert kaya naman naglagay ako dito ng cheese. At syempre, kailangan natin yan i-refrigerate ulit bago natin i-serve. At kapag nga na-refrigerate na natin ang ating napakasarap na dessert ay pwede na natin itong pagsaluhan. Hindi lang sa mga handaan o kaya naman mga okasyon dahil ang dessert na to ay pwede mo din pagkakitaan. Bagay na bagay din ito ngayong darating na Pasko. Kaya kung naghahanap ka na masarap na potluck ngayong Pasko, na kumare, try mo nang gumawa ng recipe na to. At naman gumawa ka na din. Yan lang muna mare, follow for more pang negosyo recipe.